Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, punta tayo rito sa usaping dyan ho sa Maynila. Alam nyo naman ho, dyan sa lugar ho ng lungsod ng Maynila, nako, napakainit ho rin ng ano talaga dyan, ng usaping politika. Dito sa posisyon ho ng pagka-mayor. O, sino nga ba? Siyempre, kilala nyo naman, Isko Moreno. O, at ito si yung kasalukuyang mayor, Mayor Hani Lacuna. Oo, gawan lang ho natin ng reaction, opinion, itong nadaanan ko ho kanina sa isang Facebook page. Oo, ang pangalan ng kanyang FB page is Yorme's Choice. Yorme's Choice. Yung tawag niya kasi doon sa mga grupong, yung mga konsilor, ang tawag niya doon, yung mga grupo nila, Yorme's Choice. O, kumbaga siya pumili doon sa mga konsilor, ganun. Yorme's Choice. Pero hindi ko alam kung Manila Choice yan, ha? Mas maganda Manila Choice kasi sila ang boboto, di ba? Sino to? Mamaya na, ha? Ito. Meron kasing pinakikita. Alam nyo naman, napaka-controversial ho ng pinag-uusapan doon sa inutang ng Isko administration na mayroong isang video, sinasabi mismo ni Isko, ako umutang dyan. Ako na, ha? Sinasabi ko na, umutang ako. Ganyan kasi tono ng pananalita niyan, ha? Pananalita niyan, eh. Namin ko na, ha? Umutang ako. Actually, 17 billion daw yun. No, according dito kala Mayor Hani Lacuna. Pero dito kasi, sabi rito, saan daw napunta ang 15 billion na inutang? Question mark. Ito po ang pinatayo ng basic service na kapakipakinabang sa Manileño. Ito raw, ito. Itong mga struktura na yan, yung mga building na yan. Diyan daw napunta ang 15 billion. Diyan daw napunta. Ang haba nito, eh. Masan nga natin konti. Hindi masasabi ng mga kalaban ni Yorme na ibinulisahan niya yung utang dahil may resibo. Nakikita at nararamdaman ng mga batang Maynila kung saan dinala ang buwis nila. Kung tutuusin, mas mura pa itong 15 billion na ito. So and mga ganon. Ito mga kababayan, dito rin napunta ang inutang na 15 billion. Sabi rito sa FB page na to, Yorme's Choice. Diyan daw, napunta ang 15 billion. Kasama na yata dyan yung Manila Zoo. Nakakapagtaka naman dito. Bakit ka uutang para magpatayo ng ganyan? Di ba? Bakit pa? Parang may mali, no? Bakit bibiglain mo yung magpatayo ng ganyang karami na galing sa utang? Di ba? Kumbaga sa isang bahay, sa isang pamilya, bakit yung tatay iutang ng uutang? Para, alam mo yun, para i-renovate yung bahay, ganito, ganyan. Tapos ang maaapektuhan, yung pagkain sa loob ng bahay. Bakit? Malita lang sasahurin ng tatay kasi inutang ng inutang. Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, masasabi ba na maunlad ang isang lungsod? Kung may mga pinatayong istruktura galing sa utang, tapos iiwan ng mayor, tapos papalit yung bagong mayor, tapos puro utang. Matatawag bang asenso yun, yung puro utang? Kahit ba may nakikitang ganyan? Sa tingin nyo? Tapos ngayon, mga kababayan, ayon dito sa FB page na to, ha? Hindi ko sinasabing, ito ang sinasabi ni Yorme, ha? Ni Isko. Dito daw napunta ang 15 billion. Ngayon, matanong ko lang, saan napunta yung pinagbentahan ng mga ibinenta ni Isko na mga properties ng Maynila? Na according dito kay
Tunying Taberna, umabot daw ho ng 65 billion pesos. Saan napunta yun? Bukod pa dyan, syempre may sarili pang pondo ang Maynila galing sa buwis ng mga taga Maynila. Diba? Oh, galing sa gobyerno rin, meron pa. O, saan napunta yung mga yan? Ha? Saan napunta yun? Kasi kung sinasabi nyo, sige, sakyan ko tong post ng FB page na Yorme's Choice. Oh, napunta raw dito ang 15 billion. Saan napunta yung 65 billion? Ang laki nun. Oh. 3 taon lang na upo si Isko Moreno. Isang term lang yun. 2019 to 2022. Saan napunta yun? Ha? Saan napunta yun? Kasi tingnan nyo, pakinggan nyo. Kumbachero, kayo na ang mamimili ng property, hindi kayo ang magbebenta ng lupa ng Maynila. Bakit? Meron ka bang kilala na nagbebenta ng hindi ninyo hindi na mangyayari yung ginawa nung nauna sa inyo na ipinagbebenta ang napakarami. Ang dami pala niya, kumbachero. Nakuha ko itong listahan. Ha? Eto, may Divisoria. Yun sa Sold. mall. Harrison Plaza. Paco Public Harrison Market. Plaza, yung tabi ng Century. Hotel. Paco Public Market. City College of Manila. Kirikada Fire Station. Sases Basketball Court sa San Andres daw ito. Hospital ng Maynila, yung original building. At saka old PNB building. Lahat daw pala yan naibenta na ni ni Mayor Cois. What? Total of 65 billion pesos. Yan ho mga pinagbabanggit dito sa programa ng 2x2. Yan ho yung mga pinagbebenta ni Isko. May video pa nga siya na ultimo raw relo raw sa City Hall, ibebenta niya. Katwiran niya kasi mga ganito, pandemic daw. Bakit nga sa ibang lungsod? Tinamaan din ng pandemic, wala namang pinagbebenta. Bakit bukod tangi ikaw? Nakaraos naman sila nang walang ibinebentang, kasi yung property, history yan Historical yan Di ba? Historical yan Bakit sila wala namang pinagbebenta? Nakaraos naman. Yun ang alam mo, sa totoo lang, Isko, yan ang pinakamagagandang itanong sa'yo pagka nagkaroon ng investigasyon. Usa mo dinala itong mga perang ito. Kasi ayon dito kay Attorney Topacio, meron palang nakaabang sa yung kaso Meron palang nakabinbin floating sa yung kaso sa ombudsman Graft and corruption. Noong 2022. Bubuhayin daw yun Kaya pala tahimik ka sa mga nangyayari ngayon. Ayaw mo Ayaw dumaldal Bakit tahimik ka sa mga nangyayari ngayon? Ba't parang ayaw mo dumaldal? Bakit parang ayaw mo mamuna? Bakit? Baka matira ka? Baka matira ka? Bakit parang yung iba pumupuna-puna sa Administrasyong Marcos, parang ikaw tahimik ka? Bakit? Anong nangyari? Takot ba? Baka may mga mabuhay na kung ano-anong istorya o na maimbestigahan? Kasi dapat ito sa totoo lang matanong ito maimbestigahan ito Saan napunta yung 65 billion pesos? Kasi umutang ka na ng 17 billion. May mga pinagbentaan pang 16 billion. Naupo ka lang ng 3 taon. Ano yan, nagastos yun? Ano yan, nagastos sa lahat sa loob ng 3 taon? Masasabi nyo ba lahat ng 65 billion, 17 billion, at yung mga pondo pa ng Maynila, napunta sa mga taga Maynila? Ano masasabi nyo? Pakinggan nyo ulit ito. Naari-arian ng Maynila na naibenta. Nako.
Nasaan ito? Nasaan ang mga napagbentahan ito? Saka normally kumbachero, yan ang laging nasisita sa gobyerno. Yung ubos na sagad ka ba para mag-dispatcha ka ng gamit mo, parang gano'n sa bahay. Narinig mo, Isko, sagad na sagad ka ba? Kumbaga sa pamilya nga, sagad na sagad ka ba? Basta-bus ka na, ba't ka magbebenta ng mga gamit ng bahay? Kasi nga, inuulit ko, Sir Isko, hindi lang ikaw ang may pandemic doon sa lugar mo, buong Pilipinas. Bakit ikaw lang bukod tangi nagbebenta? Wala naman silang binenta. Paano nangyari yun? Ako po, there's something wrong about this. Tsaka, Isko, matanong ko lang. Totoo ba yung chismis na may bahay kayo sa Ayala, Alabang? Dahil mo raw bahay? Akala ka ba na bahay kang mahirap? Paano nangyari yan? Ay, naku talaga naman. Gawin natin. Gipit ka ba? Bakit ka nagbebenta ng mga ari-arian, mga gamit mo? Idinahilan dito, pandemic. Pandemic. Ganun. Kaya lang, tingnan nyo, sa buong pandemic, sinong local government ang nagbenta ng katulad ng mga properties? Makati. Nagbenta ba ang Makati? Ang Mandaluyong. Ang Mandaluyong, ang Quezon City. Lahat naman sila dumaan sa pagsubok ng pandemic. At nagbigay ng tulong sa mga kababayan nilang nahirapan sa panahon ng lockdown, sa panahon ng pandemic. Ganun, bakit ang bukod tanging ang Manila lang, ang bukod tangi lang, no? Bakit kaya, no? Nakakapagtaka talaga eh. At ito pa, sabihin natin may binenta para sa pandemic. Siguro sabihin natin magbenta ng isa. Okay na. Sige, given, nagbenta ng isa. Pero ba't ang dami? Ang dami binenta. Bakit ang dami binenta? Umabot pa rin ng 65 billion pesos. Isa napunta yun. Ano yun? 3 taon lang naupo si Yorme. Si Isko eh. Ano yun? Naubos yung 65 billion sa 3 taon? Tapos meron pang utang na 17 billion? Parang nakakawindang na. Parang nakakawindang naman. Kayo mga taga Maynila, nasa sa inyo na yan. Kung papabuladas kayo, siya ganun. Nasa inyo na yan. Pero para sa akin, ang dapat talaga maging mayor dyan, maduktungan ng termino, walang iba kundi si Mayor Hani Lacuna. Na siya ang nagtsatsaga, ubusin, mabayaran yung mga pinag-uutang ni Isko. At nagpapatayo pa ng mga proyekto. Isipin mo, nagpapatayo na ng mga project, iba't ibang programa para sa inyo. Nagbabayad pa ng utang. Napakahirap ng ginawa ni Mayor Hani Lacuna. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod, host Chris Uro. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po.